Hindi pabor ang COMELEC sa Oplan Katok ng PNP ngayong election period. Paglilinaw naman ng PNP, matagal na nilang ginagawa ang programa na hakbang kontra illegal na armas. May report si Marisol Abduraman. Sa mga nagdaang taon, nagsasagawa ang PNP ng tinatawag na Oplan Katok. Nagbabahay-bahay sila sa mga may-ari ng baril at armas para abisuhang magpa-renew kung paso na ang lisensya o isuko na ang mga hindi rehistrado. Ayon sa PNP, as of December 31, nakapagpalabas na ang Firearms and Explosives Division ng mahigit 600,000 notices para ipa-renew ang lisensya ng mga gun owners. Ngayong election period na at umiiral ang gun ban, 383 firearms na ang nakumpiska ng PNP as of January 27. Pero ang COMELEC pumalag sa Oplan Katok ngayong election period. Pasensya na po kung meron man pong gagawin, halimbawa ang ating PNP, but that is not sanctioned by the COMELEC and that may be at this point illegal. Gate ng COMELEC, hindi dapat gawing dahilan ang eleksyon para malabag ang karapatang pantao. Ang sinususpend ng COMELEC hindi lang yung permit, yung license, kundi yung permit to carry outside the residence. Laging in combination yung dalawang yun eh. So, kung nasa loob ng bahay, hindi naman nilalabas, walang violation. Dumipensa ang PNP. As part of regulatory power and authority po ng PNP, particularly kapag meron po tayong mga expired licenses po, ay ang bahagi po ng ginagawa nating intervention ay puntahan po itong mga nag-expired na po ng licenses. Even prior to the start po ng election period ay ginagawa na po natin. Itinuloy naman kanina ng COMELEC ang pag-imprinta ng mga balota na isama ng pangalan ng 10 aspirants na nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema para maimprinta ang mahigit 70 million ballots at makamit ang target na 1.5 million ballots kada araw o higit pa 24 oras na ang printing. Kung sakali na mas mataas doon, mas maganda sa part namin. Kasi tatandaan din natin, hindi kami pwedeng basta print ng pagkabilis. Dahil napakahirap na baka maiwanan naman yung mga nagbe-verify. Ngayon, kung mag 2 million yan, napakagandang balita yan pag nag 2 million. Nag-abiso na ang COMELEC sa Korte Suprema na itinuloy na nito ang ballot printing, bagamat may mga nakambimbing pang petisyon sa Korte. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.